Maganda po ako ngayong araw na ito. Ako nga po pala si Jindayan L. Hugno mula BSIT 1F1. At nandito po ako upang sagutin ang ilang mga katanungan sa pagtataya 2 sa Unit 2. At yung mga tanong po doon, kailangan natin siyang sagutin ng napakahusay at napakagilas para yung mga manunood ng video ito ay matuto rin. At magkaroon sila ng bagong kaalaman tungkol doon sa mga nabasa nila o tungkol sa sasabihin kong mga tanong kasi maaring ma-encounter nila ito at makatulong din sa kanila. Hindi lang natin babasahin na lang basta yung mga tanong dito. Kailangan natin lagyan to ng twist. Kasi ang mga Pinoy gusto natin laging may twist. Kahit sa pagkain, sa anumang aspeto, gusto natin may twist. So, lalagyan natin siya ng mga twist. Ito ang twist natin. Jaran! Itong mga papel na ito, naglalaman po yan ng mga tanong. Itong mga tanong na ito, batay doon sa tanong na nasa pagtataya 2. Ang gagawin po natin, shake natin siya. Kung ano yung mapili nating tanong, yun yung sasagutin natin impromptu. Walang daya, walang halong keme-keme. Basta sasagutin natin siya ng buong puso at magilas. So, let's start. First question. Una. Ito po. Yan, pagpasensya na kung bakit ang sulat. Sadyang hindi lang po napagpalad. Ang tanong, paano gawin ang pagbubuod ng impormasyon? Kailan ito dapat gawin? Paano magagawang katanggap-tanggap ang buod ng impormasyon? So, kailan ba talaga natin dapat gawin ang pagbubuod? Kailangan natin gawin ang pagbubuod kung kailan nararapat. At dapat kung magbubuod ka bilang isang eskolar o kahit ano pa man, estudyante ka man o ano, kung magbubuod ka, dapat ikaw mismo alam mo yung ibubuod mo. Naiintindihan mo yung topic, naiintindihan mo yung kwento, naiintindihan mo nilalaman ng artikulo para nang sa gayon, maibuod mo siya na maayos. Hindi mo siya babastahin. At para maging katanggap-tanggap din siya, huwag mo siyang hahaluan ng sarili mong opinyon. Kung ano dapat yung nandoon sa akda, kung ano yung nandoon sa artikulo, yun lang po yung ibubuod mo. Pag nga po pala sinabing buod, ito'y maiksi lamang po. Hindi po ito mahaba, na kasing haba ng orihinal na teksto, kundi ito'y mas maikli. Doble ang ikli noong teksto na yung ibubuod. At ganoon na rin, para maging katanggap-tanggap nga, huwag mo siyang hahaluan ng kung anong opinion mo. Kailangan kung ano yung nandun sa teksto, yun yung ibubuod mo. Walang walang bawas, walang kulang. Yun lang po yung ibubuod. So, tapos na yung number 4. Number 4 po yung tanong, number 4. Tapos na number 4. Sunod. Ulit po tayo. Para tayo nagbibingo. Ang sunod nating tanong ay number 6. Number 6 po ang tanong. Yan, charon. Paano masusuri ang impormasyon? Ano-ano ang maaaring gawin para sa fact-checking ng impormasyon? Sa ngayon po, sa henerasyon pong ito, may mga internet na, may mga connection na, may data na, may Google na. Hindi na po tayo pupunta sa mga library, maghahanap pa ng mga aklat, sandamakmak na aklat para lang tayo makakuha ng impormasyon. Kasi ngayon, isang pindot mo lang, may impormasyon ka na makukuha agad. Pero, hindi lahat naman ng nasabing impormasyon ay totoo. Kasi marami ngayon nangangalat na fake news. Sabi nga sa English ay fake news. Hindi ito, masabing, yung iba, tunay, pero yung iba, edited na. Hindi na siya tunay, hindi na siya, ano pa naman masasabi ba yun? Hindi na siya kapanipaniwala. Kasi, kung siya'y hahaluan mo ng iba, paano na lang yung katulad ko, kung halimbawa, ako yung mag-Google,
Kung ako yung maghahanap ng impormasyon. Paano kung ako maghahanap tapos hindi ko siya fact-checking, yung fact-checking na sinasabi? Paano kung hindi ko siya gawin ganun? Eh di, yung akin nakuhang impormasyon ay mali. So, ang kailangan natin gawin, unang-una, suriin natin yung website na pinagkunan. Kung ikaw ay sa online kumuha sa website, kailangan suriin natin i-deep web. Kunin nyo natin yung deep web. Magsiyasa tayo mag-imbestiga tayo. Hanapin natin kung may mga author ba ito, mga pinagkunan mo ito. Dapat may mga site na pinagkunan. Kung ito ay pinagsama-sama lang, kinumpress yung mga impormasyon, yung mga datos, dapat yung mga pinagsama-samang yun ay may site na pinagkunan. Nakalagay doon sa ibabang baba ng mga teksto na mga site na pinagkunan para nang sa gayon, matingnan din natin. Tayo na mismo may magbe-verify para sa sarili natin para hindi tayo mabiktima ng mga fake news kasi mahirap na mabiktima. Yun ang mga kailangan natin gawin. Suriin natin, imbestigahan natin. Huwag tayo basta-basta kukuha ng impormasyon. Dapat kung gusto mong maging tunay, makatotohanan yung mga impormasyong kukuhanin mo, ay dapat i-fact checking mo. Mag-imbestiga ka muna Mag-imbestiga ka para masigurado mong tunay yung makukuha mo mga impormasyon. Tapos na po ang number 6. Kalug-kalugulin natin at tayo ay bubunot. Kung bingo ito, may nabingo na ata. Mamaya-maya may bibingo na. Number 3. Charan, number 3. Number 3. Paano masusuri ang reliability ng mga hanguan ng impormasyon? Paano daw natin masusuri ang reliability ng mga impormasyon? Unang-una, para malaman natin ito isang reliable, lalo na kung ikaw ay sa internet kumuha o sa website, dapat nandun yung author. Reputableng mga author o yung mga naglathala nito ay reputable na masasabi para hindi tayo mabiktima o para masabi nating totoo yung ating mga pinagkunan. Ano masabi dito? Para daw masusuri, kailangan nakasite yung mga impormasyon. Kung ito'y halimbawa ay pinagsama-sama mula sa hanguang primarya at sekundarya, pinagsama-sama ng isang eskolar, dapat ito ay nakasite, nakalagay doon sa may parting baba. Para kung halimbawa may itanong ka, may mga question ka tungkol doon sa mga nakasaad doon sa teksto o sa artikulo, matatanong mo doon sa mismong nagawa. At paano nga ba masusuri ang reliability? Marami kasi sa website ngayon, marami kasi sa website na yung mga nag-e-edit. Maraming mga journals, ganyan, mga blogspot, mga website na hindi totoo yung mga nakalagay. So, kailangan, kung gusto mong reliable yung makuha mo ng mga sources, dun ka sa mga ini-sponsoran. Dun ka kumuha sa website na pinangangalagaan para yung mga makukuha mong impormasyon doon, hindi lang basta-basta, kundi mga makatotohanan na impormasyon. Hindi mga opinionated. Kailangan, doon ka kukuha sa mga website na may nag-i-sponsor para maging sigurado ka na reliable yung source mo. At isa pa nga po pala, malimit po sa mga reliable sources natin, yung mga nag-akda po nito, yung mga sumulat, yung mga author, yung mga scholar, malimit po kung dito sa Pilipinas, ito yung mga taong nagsulat ito, yung mga scholar, ay nagmula po sa mga sikat na universidad. Ito ng De La Salle, PUP, FEU, NU, kung ano man yan, Ateneo. Malimit po, yung mga scholar po sa kanila, yun po yung mga masabi nating reliable sources. Sila po yung mga reliable. Ngunit, hindi lang naman po sila sa pangkalahatan kasi may mga iba't iba silang larangan na masabi natin dun lang sila reliable kasi maaring sa iba hindi na. May iba't ibang larangan din. Hindi naman sabing kung doon natin siya kukuhanin, reliable na yung sources reliable na kasi yung mga tao doon hindi naman sila pangkalahatan. May mga sarili-sarili din po silang larangan. Tapos na po ang number 3. Tatlo na lang.
ano kaya number nito? Oh, sunod po natin ay, number 5. Number 5. Paano masusuri at mailalatag ang pagkakaugnay-ugnay ng mga impormasyon? Ano-anong graphic organizer ang magagamit para sa layuning ito at kailan ginagamit ang bawat isa? Paano daw masusuri at maiilatag ang pagkakaugnay-ugnay ng mga impormasyon? Para po sa akin, hindi natin siya, kahit na yung simpleng ginagawa natin sa eskwelahan, yung kukuha natin yung main idea, tapos yung mga supporting details niya, yun, masabi natin isa yung graphic organizer agad. Hindi lang natin sila minsan mapangalanan, wala man ito sa magandang forma, katulad ng mga nasa bilog, parehaba, pahagdan, wala man dun, pero yun, masasabi natin yun ay isang pagkakaugnay-ugnay ng mga impormasyon na simula doon sa pinaka main idea hanggang sa mga supporting details, pinag-uugnay-ugnay mo yung mga impormasyon. At may mga iba't iba nga po pala tayong graphic organizer. Meron tayong 15 na graphic organizer. Una po dyan, yung KWL. Yung know, want, at learn. Kung ano yung alam mo na, nais mong malaman, at kung ano yung natutunan mo. Malimit po ito ay magamit po sa mga eskwelahan. Kalimitan po sa eskwelahan. Tiyatanungin yung bata kung ano daw yung alam na niya doon sa paksa. Kung ano daw yung nais niyang malaman. At pagkatapos nun, kung ano yung mga natutunan niya. Ginagamit yun sa malimit sa eskwelahan. Pangalawa po ay Venn diagram. Sa Venn diagram naman po ay, ito po yung pinagdalawang bilog na magkasagop. Magkasagop siya, ganyan. Parang ganyan. Kailang. Yan. Parang ganyan siya. Yung Venn diagram po, doon sa labas noong bilog siya, diba? Tapos may bilog pang maliit no sa gitna kung saan sila nagsagop. Yung labas na yun, doon nakalagay yung differences. Yung pagkakaiba ng dalawang impormasyon, dalawang bagay, kung ano man pinagkukumpara. Tapos yung nasa gitna, yun yung similarity nila, kung ano yung pagkakahalintulad. Ang sunod naman po natin ay sequence o yung story sequence. Sa story sequence naman po, halimbawa nagbasa ka po ng isang kwento, susunod-sunurin mo po yung kwento mula simula, gitna, hanggang wakas. Sunod naman po natin ay ang story ladder. Katulad lang po siya ng story sequence. Ang pinagkaiba nga lang po niya ay yung anyo. Kasi sa story sequence, mga box-box lang, ganyan. Sa story ladder naman, simula sa taas, halimbawa sa taas yung title, yung mga ganyan, yung mga pangyayari niya ay nakaanyong pahagdan. Yun ang pinagkaiba nila ng story sequence at ng story ladder. Yung story sequence, box-box lang siya, tapos dun yung sasabihin, dun nakalagay yung mga simula, gitna, hanggang wakas. Sa story ladder naman, yun yung simula, gitna, hanggang wakas din, pero nakaanyong pahagdan. So, naman po natin ay ang timeline. Sa timeline naman po ay ito yung mga sunod-sunod na pangyayari sa panahon. Yung mga taon. Malimit po nakalagay dito, mga taon. Tapos, doon sa taon na yon nakalagay kung ano yung mga nangyari, kung ano yung kaganapan doon sa taon. Katulad na lang po ng halimbawa, noong 2001, ako ay pinanganak. Noong 2008, ako ay nag-7th birthday. Noong 2019, ako ay nag-18th birthday. Ganun po yung timeline. Mga taon na nakalagay, tapos sa ilalim po nun, nakahanay po yung sa mga supporting details po ng mga taon na yun, kung ano yung mga pangyari, kaganapan ng mga nasabing taon. Ang sunod naman po natin ay ang story pyramid. Sa story pyramid naman po, ito po ay hugis at sulok. Nahati ito sa iba't ibang sektor na dun ang mailagay lang po natin ay ang mga mahalagang pangyari, mga tauhan sa kwento o sa akda, tapos yung mga tagpuan, yun na po ating pwedeng mailagay doon. Hindi po katulad sa story sequence na yung mga nangyari sa simula, gitna hanggang wakas sa ilalagay natin. Hindi po yun ganun. Magkakaiba po sila ng gamit. Sunod naman po ay ang flowchart. Sa flowchart naman po, ito po ay may mga daloy.
mula nga po sa salitang flow, ito po ibig sabihin daloy. May mga arrows po ito, may mga shapes na doon mo maiilagay yung mga informasyon, mga numbers. Ito po yung malimit namin magamit sa programming, yung flowchart na ito, kasi ito yung ginagamit sa mga halimbawa, mga proseso po para makuha yung isang solution sa mga problems. Yun po, ginagamitan namin siya ng flowchart. Mga arrows na ang simula po niya start, o yung sa simula magkakaroon kayo ng mga iba't ibang impormasyon, data, hanggang sa matapos. May simula at may huli ang flowchart. Ang sundan po natin ay ang concept map. Sa concept map mo naman, ito ay ang ugnayan ng idea o mga konsepto. Ito yung tinatawag din pong conceptual diagram. Sa conceptual diagram naman po o concept map, ito po ay nagsisimula lang siya sa isa. Isa lang pong ideya. Yun nga lang po, sa isang ideyang yun, may mga iba't ibang mga supporting details o mga sumusuportang ideya doon sa main idea. Tapos, yung mga sumusuportang ideya na yun, magsasanga-sanga din siya. Tapos, yung mga sanga na yun, magkakaroon ulit ng supporting ideas, details, ganyan. Kaya yung conceptual map ay lumalago o lumalapa, dumadami ng dumadami. Humahaba siya ng humahaba. Yung kanyang mga, kasi ito dun mula sa mga isang ideya, nababalangkas siya ng nababalangkas, may sanga-sanga, at doon nilalagay ang iba't ibang supporting details o mga iba't ibang detalye. So, doon po natin ay ang cluster map. Sa cluster map naman po, ito yung central na ideya lang ang nilalagay sa gitna. Malimit sa cluster map, ito yung bilog. Bilog yung mga shape nila. Siguro, depende sa'yo kung ano yung gusto mong shape, mga hugis. Pero malimit dito ay bilog. Tapos, nasa gitna lang yung main idea niya. Tapos, may mga sanga-sanga din siya na nandun yung mga ideya o mga detalye na sumusuporta doon sa main idea. Yun nga lamang, pag nailagay mo na yung mga sumusuportang ideya na yun, hindi mo na siya malalagyan pa ng sunod. Hindi mo na siya malalagyan pa ng mga sanga-sanga. Hindi katulad na sa conceptual chart o conceptual map. Ang sunod po ay ang cause and effect T-chart. Sa cause and effect T-chart po, ito'y kalimitang nahahati sa dalawa. Nahahati ito sa dalawa, tapos doon ilalagay mo yung sanhi, bunga, kung ano yung mga sanhi, tapos ano yung bunga. Ganon din naman sa problem and solution chart. Sa problem and solution chart, nahahati din po siya sa gitna. Sa kabila ay mga problema, tapos sa kabila naman po yung mga solusyon, kung ano yung mga pwedeng maging solusyon doon sa nasabing problema. Ang sunod po natin ay ang main idea and details chart. Ito po yung malimit natin ginagawa sa school. Hindi lang natin siya pansin, pero yun pala, isang graphic organizer din yung ginagawa natin. Katulad ng masasabi natin, ito ay parang outline. Yung pag-outline natin sa school, pag mga lecturings, may mga lecture na sinasabi yung mga teacher natin, ganyan, may mga discussion, nilalagay natin yung pinaka-main. Tapos, yung mga sunod-sunod na ng mga detalye, yung mga nakapaloob dun, yun yung nilalagay natin. Yun pala ay isang main idea and details chart. Malimit natin siyang ginagamit sa school, pero hindi natin alam na yun pala ay isang graphic organizer din. Ang sunod naman po natin ay ang organizational chart. Ang organizational chart naman po ay malimit po natin siyang makita sa mga institusyon, katulad na lang ng mga pampublikong paaralan, mga paaralan kahit hindi siya pampubliko, ito'y pribado, may mga organizational chart pa rin po siya. Kahit sa mga opisina, ito na lang po sa mga paaralan, na nakikita ko, ito ay meron sila ditong nasa taas yung principal, sunod ay ang assistant principal, sunod ay mga head teachers ng mga iba't ibang department, iba't ibang subject. Tapos, nasa ilalim ng mga head teachers ay yung mga teachers na kasama nila o yung napapailaliman nila. Ito yung mga halimbawa ay di sa isang bawa ay head teachers ng math, tapos yung ibang mga teachers na math din, pero hindi sila yung head teacher. Parang napapailaliman ng head teacher. Ganun po ang itsura ng organizational chart at doon din po ginagamit ang organizational chart.
Ang sunod naman po natin at ang huli ay ang fact and opinion chart. Ito nahahati din po sa dalawa. Ang fact at opinion chart. Nilalagay mo sa fact yung mga makatotohanang impormasyon at sa opinion, yung opinion lamang. Pinaghihiwalay mo ang totoo sa opinion. Magkaiba kasi po ang totoo, yun yung tunay na tunay. Yun yung legit, yung sabi nga natin, legit. Ang sa opinion naman, maaring ito ay tama, maaring mali, depende sa opinion ng isang tao. Yun po yung iba't ibang graphic organizer na ginagamit para sa pagkakasunod-sunod ng mga detalye. At tayo ngayon ay bubunot uli. Kalog-kalog muna. At buhat ulit tayo ng isang tanong. Ito po ang tanong. Ang tanong natin ay number 2. Sa number 2. Paano dapat magbasa at magsaliksik para sa layunin ng pagpoproseso ng impormasyon? Paano ba dapat tayo magbasa at magsaliksik? Dahil sa ngayon, ang internet ay isang malaking access para sa atin. Hindi lamang para sa kabataan, kahit kanino. Lalo na sa higit sa mga kabataan, syempre, sa henerasyon natin. Kung magbabasa ka at magsasaliksik, siguraduhin mong tama yung pinagkukunan mo. Yung mga hanguan na kinuhanan mo ay dapat ito ay legit o makatotohanan, totoo. At dapat, kung magsasaliksik ka, lalo nang higit sa research, mag-deep web ka. Tingnan mo yung pinakailalim na ilalim. Huwag kang kukuha sa mga website, kung ito sa internet, huwag kang kukuha sa mga website na alam mong maraming opinion ang nilalagay nila. Yung mga edited. Dapat matuto kang magsaliksik bago ka kumuha ng mga detalye para sa iyong mga project, researches. Matuto ka dapat na magtingin. Imbestigahan mo muna bago mo gamitin yung impormasyon. Baka ito kasi yung maka-apekto pa sa iyong mga pag-aaral kasi mali yung impormasyon na nakuha mo, masama yun. Kaya dapat, kung magbabasa ka at magsasaliksik, intindihin mo mabuti. Maghanap ka muna ng iba pa. Baka itong nakita mo ay ikaw ay kuha agad ng impormasyon ay hindi naman pala yun yung dapat na impormasyon. Maghanap hanggang sa matagpuan mo yung dapat. Dapat pati, kung kukuha ka sa website, dapat kilala at lihitin mo yung pinagkukuhanan mo. Kasi marami ngayon sa website ng nagbibigay ng mga fake news, iba't ibang impormasyon na na-edit na o opinion lamang nila. Para yung ating mga makuhang impormasyon ay maging kapaki-pakinabang. Yun po ang sagot sa number 2. At last but not the least, ang number 1. Sa mga tanong, number 1 ang unang-una. Pero sa atin, itong pinakahuli. Pinakahuli. Ang number 1. Ano-ano ang mga kategorya ng batis o hanguan ng impormasyon? Paano maiilarawan ang gamit ng bawat isa? Ano daw ang mga hanguan? Yung iba't ibang hanguan ng impormasyon. Meron tayong 4 na hanguan. Ito ang primarya, sekundarya, tersyarya, at elektroniko. Sa primarya po, ito yung unang hanguan. Kung sa pag-aaral, pag sinabing primarya o primary, ito yung elementary. Unang-unang estado ng ating pag-aaral ay elementary. Katulad na lang sa mga hanguan, pag sinabing primarya, ito yung unang-una. Ang mga nakalaman dito ay yung mga taon, mga panahon, may mga pangyayari na nangyari pa noong mga panahon ng may pananakop, mga kasuotan nila, yun. Doon po malimit ay doon po nakasaad sa primarya yung mga nangyari noong mga nakalipas na panahon. Sa sekundarya naman po, ito yung sumunod sa primarya. Ang nakalagay po sa sekundarya, ito po ay malimit ay mga hango sa primarya. Yung mga sa sekundarya, ito po ay malimit ay mga hango sa primarya. Sinusulat ito ay mga para sa mga eskolar, yung
sa mga eskolar. Tapos, ito ay sinusulat hinggil sa kung gusto mong ikaw ay sumuporta o kung gusto mo ikaw ay umargumento doon sa nasabing impormasyon doon sa primarya. Ito ay malimit itong makita, halimbawa ay sa mga universidad, may mga pinagkukuhanan din kasi sila. May pinagkukuhanan din silang mga impormasyon at yung mga eskolar na yun na nagsusulat. Maaari nila itong panigan, yung mga nakuha nilang impormasyon, maaari nilang panigan o maaari nilang argumentuhan yung mga impormasyon na yun. Doon po pumapasok yung mga argumento na yon, yung mga sulat na eskolar ay doon po pumapasok sa sekundarya, sa hanguang sekundarya. Ang sunod po natin ay ang hanguang tersyarya. Sa hanguang tersyarya naman po, ito ay mga lupon ng aklat o mga libro. Na ito po ay mga aklat, libro, magazine, iba't iba po siya. Ito ay hindi ito ginagamit na maaaring maging batayan, isang matibay na batayan, lalo na sa mga research. Hindi po ito pwedeng gamitin. Kasi ito ay ginagamit lang po para sa pangmasa. Pangmasa po siya. Pwede siyang basahin ng lahat. Pero hindi mo siya maaaring gamitin sa mga researches kasi maaari kang hindi panigan. Kasi ito ay ginagamit lamang o ang layunin lamang ito ay maging pamilyar ang mga tao sa mga paksa. Hindi ito ginagamit para maging isang matibay na ebidensya para sa isang argumento. Sa mga talakayan, hindi ito mabisang ebidensya. Ito ay ginagamit lamang o ginawa lamang ito para sa maging pamilyar ang mga tao o ang mga mambabasa doon sa mga paksa na napapanahon ngayon. At ang huli natin ay ang hanguang elektroniko. Sa hanguang elektroniko naman, ito yun ngayon na. Hindi na kasi ngayon uso yung mga libro-libro. Mahina o hindi na ngayon uso sa mga kabataan ang libro. Masasabi ko yan para sa akin na isang kabataan. Bihira na ang isang kabataan na pumunta sa library. Bihira. Kung sa 10%, baka 5 o 4 lang ang pupunta o 3% lang pupunta sa library para magsiyasat sa mga libro. Kasi ngayon, one click away lang, isang pindot lang may mga impormasyon ka na makukuha, lalong higit sa Google, sa iba't iba pang website na pwede mong pag-searchan. Yun nga lang, sa elektroniko, hanguang elektroniko, kailangan ikaw ay marunong magsiyasat. Marunong ka magsaliksik. Kasi sabi ko nga, hindi po sa elektroniko, do sa hanguang elektroniko, hindi po lahat ng impormasyon ay totoo. May mga fake news, sabi nga, may mga fake news, may mga edited na, may mga opinionated. Hindi po lahat ng nandito sa elektroniko ay totoo at pwede mong magamit sa mga argumento. Kailangan kung gusto mong makahanap ka ng isang mga artikulo o mga impormasyon na talagang tunay, lihitimo, maghanap ka, siyasatin mo maigi, wag kang kukuha agad, kundi maghanap ka at magsaliksik muna bago ka pumili ng mga impormasyong nararapat para sa iyong hinahanap. At dito rin po sa elektroniko, sa hanguang elektroniko, marami po ngayon ang gumagamit sa mga Google. Maging mapanuri tayo. Huwag tayo basta kuha ng kuha, gamit na gamit. Maari kasing ito ikabagsak pa natin o mabiktima pa tayo nito. Kaya kailangan, bago tayo kumuha, ay siguraduhin nating tama ang ating mga kinukuhang impormasyon, lalong higit sa mga website. May mga iba't iba naman pong website na mga lihitimo, katulad na ng Philippine e-journals. May mga lihitimo din naman na mga website. Kung kaya naman, bago ka humanap, tumingin ka muna doon sa mga lihitimong website. Hanapin mo muna mga lihitimong website para sa gayon, sigurado kang reliable yung mga sources mo at mga impormasyon.
Nawa po ay nakatulong ang aking mga kasagutan para sa inyo mga katanungan. Kung may mga hindi pa po kayo naintindihan sa aking mga tinalakay, mag-message lang po kayo sa aking Facebook account at sasagutin ko po lahat ng inyong mga katanungan. Muli po, ako po si Jindayan L. Hugno mula BSIT 1F1 hanggang sa muli nating pagkikita sa mga susunod na talakayan. Bye!